Pinasok po mga kaistorya ng puwersa ng mga barkong pandigma ng Amerika, Japan at Australia, yun pong teritoryo sa karagatan na kontrolado po ng China. Base po sa impormasyon na na-research ko, yan po ay ginawa ng Amerika matapos po mabalita na sinugod nga po ng Coast Guard ng China ang BRP Sierra Madre na naka-istasyon po sa Ayungin Shoal na kung saan ay nagkaroon po doon ng engkwentro. Nagkaroon ng clash, nagkabatutaan ang sundalo natin doon at mga Coast Guard ng China. Baka sabihin ng iba ay dihado ang China dyan kasi Coast Guard yung sa kanila, yung sa atin naman mga sundalo. Teka lang, wag po nating kalimutan na ang Coast Guard po ng China ay affiliated po mismo sa People's Liberation Army po ng China. So considered po sila, kung hindi ako nagkakamali, bilang mga sundalo rin. So ito pong ginawang ito ng Amerika ay malinaw po na pag-rescue po nila sa Pilipinas. Kung natatandaan ninyo, di ba ninyo napansin na ang ginamit ng China, mga kaistoryan, batuta sa halip na baril, missile, o kaya ay kanyon. Kasi alam nila, pag sila po ay gumamit ng anumang klase ng armas pandigma, ay talaga mga kaistoryan, ang makakalaban na nila direkta ay ang Amerika digmaan na yun. Kasi nga po meron tayong Mutual Defense Treaty po sa Amerika at ayaw mangyari ng Amerika na makalaban, ayaw mangyari ng China na makalaban mismo nila ang Amerika. Umiiwas din yan sa digmaan, takot din yan. Yan ang katotohanan. Kasi mga kaistro, kung gusto talaga nila ng digmaan, kung talagang palaban sila, noon pa po sana nagpaputok. Hindi, hanggang water cannon at batuta lang. Yan po mga kaistorya ang pag-uusapan natin. Literal mga kaistorya na talaga carrier strike group ng Amerika ang pumasok po sa karagatan po ng China, mga kaistorya. O pag sinabi mong Naval Carrier Strike Group ng Amerika, may kasama siyempre yan na carrier na naglalaman ng mga fighter jets. May mga kasama pa din yan ng warship at karaniwan po may umaalala yan sa ilalim na submarine. Ganyan po ang carrier strike group, mga kaistorya. Wala naman nagawa ang China. Hindi nila naman pwedeng harangin yan. Hindi nila yan mapagbabawalan. Okay. Heto na po ang mga references natin. Alam niyo naman tayo, hindi tayo kumukuha kung saan-saan lang ng mga references. Talaga pong mga legit ang binabahagi ko po na mga impormasyon sa atin pong mga manonood. Tingnan ninyo ito Ito po ay US Naval Institute. Kita ninyo, George Washington Carrier Strike Group or CSG in the South China Sea after Philippine-Chinese clashes. So July 27 po ang balita na yun. Nung nakaraang linggo lamang po yan. Iyan po yung photo. Mga kaistoryan din yung nasa thumbnail po natin. Ano ba itong carrier strike group na ito? Ano ang kinabibilangan nito? Ito yan sa quick search. The George Washington Carrier Strike Group includes the flagship nuclear-powered aircraft carrier, an embarked air wing, a guided missile cruiser, and assigned guided missile destroyers from Destroyer Squadron 15. Ayan yung mga binabanggit a Nimitz-class nuclear-powered aircraft carrier serving as the command flagship for the strike group carrier air wing. The embarked air wing provided fixed wing and rotary aircraft tactical capabilities. USS Robert Smalls Ticonderoga class guided missile cruiser warship po ito providing multi-mission air surface and strike surveillance support. Ito yung tainga at mata nila. USS Shu, ewan ko kung tamang pronunciation ko, kahinaan ko talaga, an Arleigh Burke class guided missile destroyer assigned to protect the carrier from air and underwater threats. USS Ben Fold, an Arleigh Burke class guided missile destroyer integrated into current operational patrols. At usually, kung hindi ako nagkakamali, mga kaistor, may kasama yan na submarine. Hindi nga lang yan na dinidisclose yung exact location po ng mga submarine po ng Amerika. Okay, ito po mga kaistorya yung online news article po ni USNI News. George Washington CSG in the South China Sea after Philippine-Chinese clashes. Sige nga, basahin natin.
The U.S. Navy's only forward-deployed aircraft carrier is steaming in the South China Sea following clashes this month between China and the Philippines across several disputed maritime features. Kita ninyo, ganyan kamahal ng Amerika ang Pilipinas, hindi yan nagpapabaya. Hindi tayo yan iiwanan sa ere. Baka sabihin kasi ng mga pro-China, naku, is subo lamang tayo ng Amerika gagaya ng ginawa nila sa Ukraine. Nope. That's very impossible to happen, mga ka-istorya. Why? Bakit ko nasasabi yan? Kasi po, tayo po ay meron po, mga ka-istorya, yung binanggit ko kanina na Mutual Defense Treaty sa Amerika. Samantalang ang Ukraine po ay wala pong Mutual Defense Treaty po sa Amerika. Isang katotohanan po yan. Okay. The George Washington Carrier Strike Group, led by USS George Washington, transited the Luzon Strait last week after almost 2 months of activities in the Philippine Sea. Maraming beses ko nang ginawa na dedicated content po yung Luzon Strait or yung tinatawag rin na Bashi Channel. Diyan yan sa may Batanes Group of Islands, mga ka-istorya, sa pagitan po ng Batanes Group of Islands at saka po ng Taiwan. Okay, na din nyo, sabi ko sa inyo legit ang balita na ito Papasok po yan ng West Philippine Sea. Uulitin natin, ibang South China Sea, ibang West Philippine Sea. Yung malaking kalakhang bahagi ng karagatan ay tinatawag po na South China Sea. Nakapaligid po dyan ng China, Vietnam, Indonesia, Philippines, Taiwan, Japan, etc. Mga ka-istorya. Pero siyempre, hindi yan pag-aari ng China. Kasi ang isang halimbawa dyan, yung Indian Ocean, tinatawag na Indian Ocean pero hindi naman pag-aari po ng India. At isa lamang tayo, mga ka-istorya, sa may exclusive economic zone dyan sa South China Sea na tinatawag po nga natin na West Philippine Sea. Nililinaw natin yun. The move, bakit ba ginawa yun ng Amerika? The move comes as Washington seeks to back up Manila. Binak-upan tayo ng Amerika. Rescue agad, amid a series of renewed clashes between the Philippine and Chinese forces. Nagpakita agad ng gilas. Nagpakita agad ng puwersa si Amerika sa China. Naharangan ba ng China? Napigilan ba nila? Napalayas ba nila? Nope. The USS George Washington Carrier Strike Group's advanced capabilities including F-35, mga flagship po yan na fighter jets ng Amerika, fifth generation fighter jets, are upholding freedom of navigation and overflight in the South China Sea. We challenge excessive maritime claims around the world, U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton said in a social media post on X last Friday. Pinagyabang pa nga nung ambassador to the Philippines na Amerikano Abroad on July 20 at 2nd to Masyolin, yung nangyari nga na nagkabatutaan, tapang nung sundalo natin doon, mag-isa lang siyang nakasakay sa rubber boat, talagang sinalubong niya yung speedboat ba yun na kinalululanan ng mga sailors ng China, talagang gumaganon siya ng sagot, lalaban talaga Alam niyo, kung hindi lang order ng gobyerno na pahupain ang tensyon, ay baka matagal na po, mga ka-istorya, pumalag ang mga sundalo natin. Subok po ang tapang ng mga sundalong Pilipino. Talaga hong palaban tayo ilang banyaga na ba, mga ka-istorya, nilabanan natin at lahat yan ay napagtagumpayan natin. Di ba? Kaya nga tayo nagkaroon ng kasarinlan, ng kalayaan, di ho ba, mga ka-istorya? Okay. The second Dumaciol incident also involved direct American involvement according to Secretary of State Marco Rubio. Itala ninyo. Direkta daw pong involved dyan ng Amerika. Hindi talaga tayo pababayaan ng Amerika. Bakit? Doon nga po sa tinatawag na MDT or Mutual Defense Treaty. At ipasalamat natin sa administrasyong ito. Kasi po, mga ka-istorya, ang teksto or contents ng Mutual Defense Treaty dati, Pasipiko lang at mainland Philippines. So kung magkaroon pala ng labanan, kagaya ng panahon ni Pinoy noon, nagkaroon ng clash talaga Talagang nagharap, mga ka-istorya, pwersa ng Pilipinas at ang China dyan sa, ang pinag-awayan noon, Scarborough Shoal kung di ako nagkakamali. Ang nangyari nun, mga ka-istorya, walang rescue from America. Why? Kasi nga po, hindi noon included sa Mutual Defense Treaty ang South China Sea. Nung panahon ng pangangampanya ng 2022 presidential election, sinabi ni PBBM na kumbaga outdated na yung Mutual Defense Treaty na yan ng Amerika at ng Pilipinas. Kasi nga po, wala yung South China Sea. May clash may pinag-aawayan ng China at Pilipinas sa South China Sea. Paano kung magkaroon ng labanan? Didihado tayo, walang re-rescue sa atin na Amerika.
Kaya sabi ni PBBM, dapat i-update na yan, repasuhin na yan, isama ang South China Sea. At ganun nga ang ginawa ng Amerika nang nanalo po si PBBM. Isinama po ang South China Sea sa MDT. Kita na ninyo. Yan, napakagandang legacy yan, mga kaistorya ni PBBM. Nakakasiguro tayo na kung sakali at hindi man natin hinahangad na may mangyari, ay meron tayong maaasahang isang superpower na magtatanggol po sa atin. Ito pa, sabi ng ambassador, we're committed to supporting our treaty partners and obviously, we're already done quite a bit. In fact, there was a US Coast Guard vessel in the region. Naku. Pati pala Coast Guard ng Amerika. Bantay sarado na po pala ang Pilipinas. At the time that this happened and actually helped stand between the two sides and allow the individual who was injured to be rescued and brought back for medical treatment. Hindi, si Rubio pala. Si Secretary of State ng Amerika na si Marco Rubio ang may sabi nito. Ganun, tumulong ang Amerika doon. Ngayon ko lang nalaman ha, mga kaistorya. Oo, ayan no. Oo. Talaga ho palang nagbabantay sa atin ng Amerika, mga kaistorya. American carrier strike groups previously deployed for extended South China Sea cruises in the aftermath of incident between China and the Philippines. Last fall saw two carriers, dalawa na aircraft carrier ng Amerika pala ang nakaposisyon dyan. Sa Western Luzon daw po. Following further assertion by Beijing, nakabantay. Antimano pala kung may nangyari talagang matik. Nandyan po ang ng Amerika. Naku, alam niyo kung nagkataon, dihado ang China. Why? Kasi po, ito, ilang beses ko nang ginawa ng dedicated content. Yung bangungot ng China na matagal na po nilang kinatatakutan. Ano yon? Yung mapaligiran sila ng puwersa ng mga kalaban. Pag sinabing mga kalaban ng China, American at mga allied countries ng Amerika, kasama tayo doon, Japan, Taiwan, South Korea, etc. Napapaligiran sila na. Nakulong na sila eh. Nakulong sila sa kalupaan, nakulong pa sila sa karagatan sa South China Sea. Oo, kasi isipin ninyo mula sa South Korea, Japan, Taiwan, Pilipinas, hanggang dyan sa may Malaysia, Indonesia, India, kung saan yung Strait of Malacca, diyan ang dumadaan po ang ang energy supply po ng China. Pag binarahan niya ng Amerika at ng mga kaalyadong bansa ng Amerika, blackout ang China. Po. Tapos sa taas naman mga kaistorya, Europa, nandiyan ang Europa. Ang EU, ang NATO. Wala nga, napapaligiran na nga po ang China. Kaya ko nasabi na oras na kung sakali mangyari isang tinatawag na high level form conflict, dihado ang China. Alam nila yun, mga kaistorya. Ito pa, dagdag pa. US carrier strike group joined PH, Japan joint seal near Baho di Masinloc. Scarborough Shoal, Huang Yanjiao kung tawagin ng China. Naku, nagpapatrolya pala dyan din ang pwersa ng Japan, kasama ang Pilipinas at saka ng Amerika. Ayan yun mga kaistorya. A United States carrier strike group joined naval and air assets from the Philippines and Japan in a multilateral maritime cooperative activity held near Baho di Masinloc in the late July, the Armed Forces of the Philippines said Tuesday. So legit ito ha. Itong balitang ito, umuulan na naman. Ano ba namang panahon ito? Ulyanin na talaga ang mundo. Totoo pala. Di ba yung sinasabi ko sa inyo? Malapit nga sa karagatan po ng Zambales, yung ginawa nilang paglalayag. The Philippine contingent included one Navy warship, aircraft from the Philippine Air Force and Philippine Navy, and two Philippine Coast Guard vessels. The US deployed a carrier strike group. Naku, carrier strike group. Yung binabanggit din kanina, and two US Coast Guard cutters while Japan sent warship. Wow! Ay, napapawaw talaga ako. Nakaka-uplift ng spirit, mga kaistorya. Yung binabanggit din kanina na US only naval carrier strike group na George Washington. Yung binasa ko kaninang una, wow, mapapawaw ka talaga sa mga balita, mga kaistorya. Tingnan ninyo, although Chinese military
Coast Guard and maritime militia vessels were monitored over the horizon. Nandun daw, nandun daw ang presensya ng China. May mga warship din sila doon, may Coast Guard din, may militia din. Wala naman nagawa. Napatunganga nga lang, hindi nga nabawalan, hindi napigilan. They did not interfere with the activity according to the AFP official. Naniwala na kayo sa sinabi ko. Hindi nakialam. Wala nga. Kumbaga nakatanghod lang, nakatanaw lang. The message to the entire world, not to any particular country, is that Philippines is not alone in its stand of supporting international law. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ng Amerika, Japan at marami pang bansang kalyado natin. Kagaya pa nito, ang Australia. Ayan, no? The National Defense Post, Royal Australian Air Force MC-55A Peregrine conducts intelligence patrol over the West Philippine Sea. Wala na kayo. A Royal Australian Air Force, hindi ko na ulitin na para hindi na tayo Peregrine intelligence, surveillance, reconnaissance, and electronic warfare aircraft has been tracked conducting an aerial patrol over the West Philippine Sea, highlighting Australia's growing role in supporting regional maritime security and its expanding defense partnership with the Philippines. Mapapawaw ka na lang dito sa mga ibinabalitang ito. Mga ka-istor, sa ano daw po, is exclusive economic zone daw po yun ginawa ng China, ng Australia sa West Philippine Sea. Ganun ba yun? Unlike conventional maritime patrol aircraft, the MC-55A Peregrine is purpose-built for intelligence, surveillance, reconnaissance, and electronic warfare missions based on the proven Gulfstream G550 business jet. The aircraft combines exceptional endurance, high-altitude performance, and cutting-edge electronic intelligence systems into a single strategic form. High-tech pala ito. Kaya daw pa nila itong lumipad sa taas na 51,000 feet. Ganun. Pagkataas nun, nang tuloy-tuloy sa loob ng 15 oras. Wow, sana magkaroon din tayo ng ganito. These systems allow the aircraft to intercept, identify, classify, and precisely geolocate radar emissions, military communications, data links, and other electronic signatures from warships, Coast Guard vessels, aircraft, and ground-based air defense systems. Rather than relying solely on visual observation, high-tech pa lang nito, no? Radar surveillance system nito. No, napaka-high-tech pala nito. Nagkuhan pala yan, nagbabantay, nagpapatrolya pala yan sa West Philippine Sea, mga kaistorya. The Peregrine sophisticated electronic surveillance capabilities make it particularly valuable. Tingnan niyo yung mga terminohan na binabanggit. In the West Philippine Sea, where Chinese naval, Coast Guard, and maritime militia vessels frequently operate. By collecting electronic intelligence from this platform, the aircraft can monitor force deployments, identify command and control networks, track changes in operational patterns, bantay sarado yung mga China vessels sa West Philippine Sea, and provide early warning of unusual military so on and so forth. Kailan ko lang, hindi lang kailan ilang beses kong sinabi din na ang mga Coast Guard, warship at militia vessels, maging ang mga submarine ng China, wala nang pagtataguan sa mga karagatan na nakapaligid sa Pilipinas. Bakit? Tulong-tulong mga kalyadong bansa natin. Minumonitor sila kahit saan sila magpunta. Kaya galit na galit ang China sa administrasyon ni PBBM kasi wala nga barado sila Kumbaga, mga kaistorya na yung administrasyon ni PBBM ay malaking tinik sa lalamunan po ng China. Kaya siguro gusto nilang patalsikin ang administrasyong ito. Ito pa ang kagandahan sa administrasyong ito. Di ba't meron tayong
modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Tayo po ay nasa phase 3 na, kung hindi po ako nagkakamali, yung Horizon 3. Inilatag pa, ni-review pa yan at in-update po ng administrasyon yung tinatawag na Re-Horizon 3 na kung saan dyan na po tayo bibili ng mga modernong kagamitang pandigma, mga warship, mga fighter jets, mga missiles at kasama nga pang doon mga submarine at inuumpisahan na yan, mga kaistorya. Yun ang kagandahan ngayon sa administrasyong ito. Ito, Facebook page po ito ng AFP, mga kaistorya. Red 2. The Association of General and Flag Officers, or AGFO, reaffirmed its support for the rule of law, national sovereignty, and the defense of the West Philippine Sea, calling on all public servants to uphold their oath of office. Yung mga public official, even though yung mga pro-China, ganun ang mga pahayag nila. Pero nakakalimutan na ba nila, kahit doon sa Code of Ethics po nila, na i-uphold na dapat nila mga kaistorya ang konstitusyon, na magiging tapat sila sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino, magiging tapat sila sa Pilipinas. Nakakalimutan nila, pinanumpaan nila yun. Respect legal obligations, stand in solidarity with troops and maritime communities, and promote responsible public discourse. Yan, Tama naman ang Armed Forces of the Philippines sa sinasabi po nila, mga kaistorya. Ngayon dito tayo, ito tingnan ninyo, yung sinasabi ko kanina, the potential expansion of the Philippine Navy's Miguel Malvar class frigate fleet signals Manila's long-term shift toward a credible maritime defense posture. Yung nabi mong defense posture ay yung credible maritime defense posture ay pinatitibay ng gobyerno natin, mga kaistorya, yung kakayahan nating ipagtanggol ang sarili natin mula pa lang sa mga karagatan po natin. For a country with one of the world's largest archipelagic territories and a vast exclusive economic zone, kasi nga napapaligiran tayo ng karagatan, sea control depends on persistent presence, surveillance, and rapid response. A larger frigate fleet, pag sinabi yung larger frigate fleet, mas malaking grupo ng mga warship. Palalakasin daw po nito yung patrol capability natin, pagbabantay sa karagatan natin, pagbibigay ng proteksyon, mga kaistorya, sa mga karapatan natin, mga interest natin, yung mga ipinaglalaban natin dyan po sa mga karagatan natin, and support alliance operations with partners such as the United States, Japan, and Australia. Kanina nga lang binasa ko, di ba? However, numbers alone will not determine effectiveness. The Philippines must also develop sensors. Actually, may mga sensors na tayo galing po ng Germany, mga sonar, mga radar. Meron din sa Australia. Kung di ako nagkakamali, meron din sa South Korea at saka po Canada. Missiles, logistic, and joint command systems to transform new platforms into real strategic capability. Yung illustration po nila. Philippines plans 12 frigates, Manila's biggest naval expansion against rising sea threats. Sinong karaniwang threat sa atin, sa karagatan natin? Namang iba. China. Ito pa, ng ginawa ng administrasyon ni PBBM. Marcos signs law to strengthen Philippines defense posture. Ano ba ito? Basahin ko muna ng pasakali lang. President Ferdinand Marcos Jr. on Tuesday signed into law a bill requiring Philippine government to pursue a defense posture reliant on local manufacturers. This followed the start of the Philippines' two-week joint military exercise with the United States and 4 other countries, which an analyst said builds the country's capability to defend itself. Basahin pa natin kung di pa. The Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, which goes into the books as a Republic Act number 12024, seeks to boost local productions of defense equipment. It will enable the Philippines to develop technologies to counter unconventional threats, she said in a speech at the signing ceremony at the Presidential Palace in Manila. Ano ba ito? Itong batas na pinirmahan ni PBBM, existido na ito, umiiral na ito sa Pilipinas. Yung tayo mismo, gagawa ng mga kagamitang pandigma natin dito po mismo sa bansa natin. Hindi na natin ibig sabihin bibilhin pa
uutangin pa at maghihintay pa tayo ng pagkatagal-tagal na galing po sa ibang bansa. Yun po yung pinaka-simpleng paliwanag na kaya kong ibigay sa inyo tungkol dyan. Anyway, move on tayo. Dito po tayo. Ito pa ha. Marcos signs law boosting local defense industry. Same lang yan. Mga kaistorya. Hindi ko nababasahin ha para hindi na po tayo magtagal pa at humaba. Kasi alam ko naman pag humahaba nagiging boring po sa mga manonood eh. Ito pa. Coast Guard naman. Good news. Ito. Facebook page ng ito. Good news. PCG law revision passes Senate on second reading. Yung pinalalakas po ang Coast Guard natin, may gumagawa na ngayong batas mga kaisa sa Senado. The revised Philippine Coast Guard Law or Senate Bill number 2116 was successfully approved on second reading. So isang reading na lang, pasado na yan. Kasi yung pinaka-final na reading po sa plenaryo yan ay third yun, pangatlo. After that, yun po mga kaistorya ay pipirmahan na ng Presidente ng Pilipinas. And then, ipopost po yan, ipapaskil yan sa official gazette. After 1 month or 30 days, kung hindi ako nagkakamali, epektibong batas na po yun. The Senate second regular session last August 4, 2026 at the plenary hall, Senate of the Philippines. The measure was approved without objection with all senators, including members of the minority, expressing their support and agreeing to become co-authors, co-sponsors of the bill. The overwhelming approval reflects the Senate's strong confidence in the proposed reforms to enhance. Salamat naman kung walang kumontra sa minority. Mga kaistorya. Okay. Ito naman ay dagdag lang. Kasi nga di ba nabalita si Senator Loren Legarda wala din sa Pilipinas o lumabas ng Pilipinas kagaya din ni Congressman Leandro Leveste, nanay sila. Ginawan ko din yun ng content. So para maging fair tayo sa kanila, ito po ang statement po ni Senator Loren Legarda tungkol doon sa mga lumalabas na mga bulong-bulungan tungkol sa kanya. Sige, basahin ko po. Statement of Senator Loren Legarda, I confirm that I filed a formal medical leave with the Senate covering August 3 to 5, 2026 in accordance with Senate rules. I ask the public not to draw unwarranted conclusions from my travel or link it to the recent false and baseless allegations, which undeservedly besmirch a reputation that I have built over decades of public service. Yan po yun. Hindi ko nababasahin pa yan ha. Mga kaistorya ng buo. Tingnan nyo na lang kung screenshot nyo na lang. Anyway, ito yung isa, English version. Yung kabila ay Tagalog version. Mga kaistorya. Okay, hanggang dyan lamang po. Sana I hope nag-enjoy kayo sa mga ibinahagi ko sa inyo ngayon na mga balita at impormasyon. Yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare naman mga kaistorya. Pakilike para malaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat higit kanino man sa atin pong Panginoon. Pasensya na kung ako'y nabubulol at nagmamadali sa pagbabasa at pagpapaliwanag kasi nga ang gusto ko mas mabilis, straightforward, direct to the point para hindi po boring sa mga manonood. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.